Mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, military operations on urban terrain matagumpay na nagtapos. Bagong general ng Philippine Marine Corps pinarangalan. Opisyal ng US Marine Corps at US Navy bumisita sa Philippine Marine Corps. Para sa balita ng mga brigada, General Assembly at emblem pinning ceremony ng mga Marine Reservist idinaos. Marine Brigade ng Philippine Marine Corps sa Tawi-Tawi may bagong commander. Female refresher training ng Philippine Marine Corps inilunsad sa Palawan. Mga Marines sa Norte, bahagi ng unilateral exercise, Irugi 0224. Ito ang Balitang Mandirigma. Ang inyong tagapagbalitang mandirigma, Second Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Second Lieutenant Francis Pauline Gonzales, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Matagumpay na natapos ng mga Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 4 ang pagsasanay sa military operations on urbanized terrain na ginanap sa training center ng Marine Barracks Gregorio Lim, Ternate, Cavite noong ika-23 hanggang 24 ng Enero taong kasalukuyan. Matagumpay na natapos ng mga Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 4 ang pagsasanay sa military operations on urbanized terrain na ginanap sa training center ng Marine Barracks Gregorio Lim, Ternate, Cavite noong ika-23 hanggang 24 ng Enero taong kasalukuyan. Kabilang sa nasabing pagsasanay ay ang 4-man team entry, 8-man team entry at record firing. Ang layunin ng nasabing pagsasanay ay gawing mas handa ang ating mga Marines pagdating sa urban war. Isang arrival honor ang iginawad kay Brigadier General Roger B. De La Peña, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commander ng Naval Installation Command bilang parangal sa kanya sa pagiging isa sa pinakabagong promote na general ng Philippine Marine Corps. Naganap ito noong ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Headquarters Philippine Marine Corps. Pinangunahan ang nasabing seremonya ni Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, kasama ang iba pang opisyal at ang pamilya ng bagong promote na general. Samantala, nagsadya naman ng Commander CEIS Service Armed Forces of the Philippines na si Commodore Marcos Y. Imperio, Philippine Navy, sa Headquarters Philippine Marine Corps para sa kanyang exit call sa Commandant Philippine Marine Corps. Bumisita ang dalawang opisyal mula sa US Marine Corps at US Navy sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Sila ay sina Lieutenant Colonel Seth Nicholson, USMC Commanding Officer, 2nd Marine Raider Battalion, Marine Forces Special Operations Command, at Rear Admiral Anthony E. Tony Rossi, USN Director, Navy International Programs Office. Ang layunin ng pagbisita ng dalawang foreign military officials ay upang pag-usapan ang acquisition priorities, future modernization projects, at bilateral training initiatives, at iba pang mga bagay na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng brigada. Nag-host ang 1st Marine Brigade ng isang General Assembly at emblem ceremony para sa mga Marine Reservists bilang pagtupad sa tungkulin at pagpapakita ng pakikipagkaibigan at tulungan sa mga mamamayan. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines. Ang 1st Marine Brigade sa pakikipagtulungan ng Office of Retirees and Service Affairs o MC9, Philippine Marine Corps at Naval Reserve Centers sa Western at Eastern Mindanao ay nag-organisa kamakailan ng 3 araw na event sa UP Maguindanao del Norte mula Pebrero 14 hanggang 16 taong kasalukuyan. Ang General Assembly ay isang napakalagang plataporma upang mapanatili ang kalaman ng mga reservists tungkol sa mga pag-unlad at ang pagplano sa hinaharap ng Philippine Marine Corps na may kinalaman sa Reserve Force Development. Ang pangunahing focus ng komprehensibong pagpupulong na ito
ay ang pagtaas ng moral ng mga Marine Reservists sa pamagitan ng masusing pagsusuri sa Marine Corps ethos. Binibigyang liwanag din sa mamamayan ang mga kasaysayan ng Philippine Marine Corps, military courtesy at disiplina, pati na rin ang tungkol sa uniforme, rango at mga insignia. Kasama rin sa kaganapan ang isang hands-on na pagsasanay at demonstrasyon ng Pikiti Tertia Kali. Naglalayo ng event sa pagyamanin ang isang malakas na pagkipagkaibigan sa mga kalahok at kilalanin ang dedikasyon ng mga nagboluntaryong Marine Reservists. Highlight sa event na ito ang tradisyonal na pinning ceremony ng Philippine Marine Corps emblem noong 17 ng Pebrero taong kasalukuyan sa headquarters ng 1st Marine Brigade sa Campiranon, Maguindanao del Norte. Ang makabuluhang seremonyang ito ay pinangunahan ng kanilang commander na si Brigadier General Eric A. Macambak, Philippine Navy Marines, ang commander ng 1st Marine Brigade, na sinamahan ng mga tinitingalang official at senior non-commissioned officers ng brigade. Ang emblem ceremony ay isang pinakamalagang tradisyon sa Philippine Marine Corps. Ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng pagsasanay at ang taus-pusong pagkilala ng pangako at dedikasyon ng mga bagong miyembro sa Marine Reserve Force. Binigyan din ng kaganapan ang kalagahan ng pagkakaisa, disiplina at pagkamakabayan sa pagtataguyod ng ipinagmalaking tradisyon ng Philippine Marine Corps. Para sa mga ulat ng brigada sa Mindanao, ako si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma! Sa pangunguna ng Commandant Philippine Marine Corps na si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, idinaos ang isang formal na seremonya sa pagpapalit ng command sa headquarters ng 2nd Marine Brigade sa Bongao, Isla ng Tawi-Tawi. Nagbabalita, Corporal Abel T. Robillos, Philippine Navy Marines. Kasama ang mga membro na nagmula sa mga lokal na unit ng gobyerno, mga line agencies, AFP at PNP units, pribadong sektor, civil society organization, religious sectors, at iba pang mga partners, stakeholders ng Philippine Marine Corps ay nagsama-samang sinaksihan ang pagpasa ng mga bato ng pamumuno ni Brigadier General Romeo Tiracadio, Philippine Navy Marines, bilang commander ng 2nd Marine Brigade, ni Brigadier General Nestor Inarag Jr., Philippine Navy Marines, bilang bagong commander ng naturang Marine Brigade noong 13 ng Pebrero taong kasalukuyan. Pinuri ni Major General Rojas si Brigadier General Racadio sa kanyang huwarang pamumuno at serbisyo sa Marine Corps. Kasabay nito ay ang malugod na pagtanggap naman niya kay Brigadier General Narag Jr. sa kanyang bagong tungkulin bilang Brigade Commander. Binigyan din ng komandant ang kalagahan ng pagkakaisa, kahandaan at pagtutulungan ng pagkamit ng mga layunin ng Marine Corps. Bago ang change of command, ay tinalaga ng Deputy Commandant ng Marine Corps si Brigadier General Racadio noong ika-19 ng Enero taong kasalukuyan. Nagpahayag naman ng pangako si Brigadier General Narag Jr. na itataguyod niya ang halaga ng karangalan, katapangan at mga misyon ng Marine Corps. Pagpapatuloy rin niya ang mga nasimulan ni Brigadier General Racadio. Ito ay mamuno ng maintegridad at dedikasyon sa serbisyo. At tiniyak rin ni Brigadier General ang kahandaan at pagiging epektibo ng brigada sa pagtupad sa mga misyon nito. Para sa mga ulat ng brigada sa Mindanao, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Formal na sinimula ng 3rd Marine Brigade ang Female Refresher Training noong 19 ng Pebrero 2024 sa headquarters ng 3rd Marine Brigade ng Puerto Princesa City, Palawan. Nag-uulat, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Sa pamumuno ni Brigadier General Antonio G. Manguroban, Philippine Navy Marines, ang commander ng 3rd Marine Brigade ay matagumpay na naisagawa ang Female Refresher Training, isang aktibidad ng brigade na naglalayong mas pausahin pa ang kakayahan ng mga babaeng Marines. Particular sa isinagawang pagsasanay ay ang basic military techniques, tactics, and procedures. Ang training na ito ay upang linangin ang individual na kakayahan at pagtibayin ang kahandaan nang sa gayon ay maging lubos na epektibo ang mga babaeng mandirigmang marino sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin at misyon.
Binibigyang diin din ang pagbubukas ng female refresher training ang commitment ng 3rd Marine Brigade na kilalanin at ipagdiwang ang napakahalagang kontribusyon ng mga kababaihang Marines sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagpapahalaga sa bawat miyembro ng Philippine Marine Corps at upang gunitain ang nalalapit na pagdiriwang ng buwan ng kababaihan o National Women's Month. Para sa mga ulat ng brigada sa Palawan, ako si Corporal MJ Yahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Nakikita nyo ngayon sa aking likuran ang kasalukuyang nangyayaring 3rd Marine Brigade Foot March 3rd Edition dito sa Puerto Princesa City, Palawan sa pangunguna ni Brigadier General Antonio G. Mangoroban Jr., Philippine Navy Marines. Nagsagawa ng Foot March ang 3rd Marine Brigade sa ikatlong pagkakataon sa pangunguna ni Brigadier General Antonio G. Mangoroban Jr., Philippine Navy Marines, Commander 3rd Marine Brigade, kasama ang Marine Battalion Landing Team 3, Marine Battalion Landing Team 7, Marine Battalion Landing Team 9, gayon din ang mga miyembro mula sa 8th to 3rd Marine Battalion Reserve ngayong araw ng linggo sa ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Layo ng nasabing aktibidad ay mapanatili ang kasanayan at kahandaan ng inyong Marines sa pagtupad ng kanyang tungkuling mapanatili ang kaayusan at kapayapaan dito sa Palawan. Mula dito sa 3rd Marine Brigade, ako si Second Lieutenant Jenny Macy Ray, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma ng Philippine Marine Corps. Dumako naman tayo sa hilagang bahagi ng bansa sa Ilocos Norte. Sa 4th Marine Brigade, pinaigting at ipinagpapatuloy naman ang unilateral exercise sa lahat ng aspeto ng kahandahan sa iba't ibang sitwasyon ng operasyon. Pakinggan natin ang ulat na yan mula kay Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines. Pinaigting at patuloy na isinasagawa sa 4th Marine Brigade ang isang unilateral exercise o IROGI 0224 na may titulo na Elevating Operational Readiness Across Various Scenarios. Kasama ang operational control at attached units ng 4th Marine Brigade, Marine Battalion Landing Team 8 at 10, mga combat service support elements na naka-augment kasama ang mga naval reservists ng Philippine Navy at Marines ay aktibong isinasagawa ang kasalukuyang exercise. Ilan sa tampok na senaryo sa malawakang exercise na ito ay ang Rapid Deployment, Counter-Landing Operation, Force-Oriented Reconnaissance, at Humanitarian Assistance Disaster Response Operations. Ang pangunahing layunin ng IROGI 02-24 ay subukin ang kakayahan ng ating Marine Brigade bilang isang readily deployable force na mabilis at laging handa sa pagtugon sa mga misyon nito na ipagtanggol ang ating bansa sa sinumang magnanais na manakop dito. Para sa mga ulat sa Brigada sa Norte, ako si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Bigyan naman natin ng ilang sandali ng paggunita at alalahanin ang ating mga mandirigmang marino na nag-alay ng kanilang sariling buhay alang-alang sa pagtupad sa kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan at sambayan ng Pilipino. Sila ay sina Sergeant Eliseo Di Salo, Philippine Navy Marines, nasawi sa Karawan, Indanang Sulu noong ika-21 ng Pebrero 1993. Staff Sergeant Sixto C. Ampalayo, Philippine Navy Marines, ika-22 ng Pebrero 1993 sa Budato, Hulo, Sulu. Sergeant Restituto P. Panganiban, Philippine Navy Marines, ika-23 ng Pebrero 1974 sa Hulo, Sulu. Corporal Rodel R. Algaba, Philippine Navy Marines, noong ika-23 ng Pebrero 2007 sa Lamitan, Basilan. Private Eduardo L. Molina, Philippine Navy Marines, noong ika-24 ng Pebrero 1974 sa Hulo, Sulu. At si Private First Class Eric C. Villahermosa, Philippine Navy Marines, noong ika-25 ng Pebrero 2002 sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Ang buong bansa at bawat Pilipino ay nagpapasalamat at sumasaludo sa inyong karangalan, katungkulan at kabayanihan. Alam niyo ba
na ang motto ng Philippine Marine Corps ay karangalan, katungkulan, at kabayanihan o honor, duty, at valor. Bukod sa pagiging motto ay ito rin ang pangunahing core values ng Philippine Marine Corps. Ito ay isinasa isip, puso at gawa ng bawat mandirigmang marino at siyang batayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kasabay ang kanilang pangako na maglilingkod sa bayan at sa sambayanang Pilipino. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Sa mga nais mag-apply, maaari kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks, Giuliano Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. At yan ang mga balita ng inyong mandirigmang marino ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma at isubscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako sa Second Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.